Reaksyon nyo na lang, Attorney Romy Mac, dito po sa ginawa po na pag-amin at paghingi ng paumanhin ng Starbucks, no, ng Lufthansa Coffee Corporation. Inamin po nilang pagkakamali nila, no, na erroneous daw po talaga yung signage nila na yon. Was the law actually violated? Will the apology suffice? Well, dapat hindi lamang yung sinasabi nila na sila ay humihingi ng paumanhin. Maganda yon at inaamin nila, no? Pero sabi nga nung committee, but you have already violated the law. At sa ilalim ng batas, maaari na nga silang managot. Pero there are times na what is legal might yield to what is practical, at equitable. Na kung sakaling halimbawa naman meron din silang i-offer na to partly assuage whatever damages suffered by the seniors or PWDs, siguro naman magiging welcome development yan. Katulad nga sinasabi noong committee, why don't you declare a holiday for the senior citizens and PWDs? O kaya naman mag-offer kayo ng buy one, take one all over the country sa mga produkto ninyo para sa mga senior citizens. Dapat siguro gagawa ng ganung hakbang ang management ng Starbucks. Hindi po pwede yung, sorry po, nagkamali po kami. Hindi po pwede kasi meron tayong batas na dapat na susundin. Okay. Kaya dito dapat maging very proactive itong mga National Commission on Senior Citizens at saka yung mga Office for the Senior Citizens Affairs para naman mapatunayan natin na itong batas na ito ay hindi ito inferior law, hindi ito napakahinang batas, ito yung malakas na batas na talagang kailangan lamang na maipahayag natin yung talagang karapat-dapat na parusa para magkaroon tayo ng isang malaking halimbawa sa mga malalaking establishments tulad ng Starbucks na talagang hindi sila ang senior citizens hindi pinababayaan ng ating batas. Okay. Attorney Maxi Patpi po ito. Ang katanungan ko lang po is ano po, kasi nga rin sinasabi po nila, it's subject rin po for abuse, no? I'm just going to take the devil's advocate side here. Kasi parang linimitahan sa isang slice ng cake, isang pagkain at saka isang drink. Na karamihan naman, yun lang naman po talagang nakukonsumo po ng isang tao. Ngayon po, meron rin kasi para yung the law is also quite it's not very specific Para it leaves a lot of room for interpretation. Kayo po bilang abogado at saka isang advocate nga for the senior citizens' rights, ano ba talaga ang clear cut na talagang hindi talaga mapapatawaran? Hindi, kung halimbawa sinasabi lang nagkakaroon ng abuses, if there are abuses, the remedy is not to limit the rights of senior citizens. Okay. Ang remedy nila ay to run after the violators. Kasi sa ilalim ng batas, ang mga establishments, they also have the right to file cases against senior citizens abusing their rights. Yung mga senior citizens ay pinagagamit ng kanilang mga ID sa ibang tao. Pwedeng maghabla ang mga establishments. In the same vein, kami rin mga senior citizen, meron din kaming karapatan sa ilalim ng batas na kapag nilabag ang aming karapatan, ang remedy namin is to run after the violators. So yung sinasabi ng Starbucks noon o sino man na kung yan ang kanilang reason na ina-abuse sila, hindi nyo, yung kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. At kung may pagkakasala ang sino man, ihabla nila yung nagkasala, pero yung mga walang kasalanan ay hindi dapat maapektuhan yan. Sapagkat ang ating batas, kahit yan ay nilalabag ng iba, hindi yung daan para yan ilabagin pa rin ang tuluyan. Okay. Sapagkat ang mga establishments, bigyan din sila ng karapatan na pangalagaan ang kanilang mga negosyo. Oo. Okay. Ang ano yan, the law says basta yung personal and exclusive consumption nung senior citizen, yun ang bibigyan po ng discount. Regardless, di ba? Oo, kasi alam mo, yung kasi pahayag na yung notice na yun, alam mo, I felt insulted as a senior citizen. Para bang sinasabi na, hanggang dyan ka lang kasi baka ibigay mo sa katabi mo yung additional order mo na parang pinaghihinalaan kami, hindi maganda yon
sapagkat ang karapatan namin ay hindi dapat magambala dahil lamang sa paglapag ng karapatan ng ibang mga senior citizens. Okay. So Attorney Romy Mac, ito po, yung pagsasama-sama po ng mga promo, no, sinasabi rin nila na hindi po pwede yung isang promo tapos gagamitin mo pa yung 20% discount ng senior citizen. Pero parang may nabasa po ako na sinasabi ninyo, regardless whether kung promo yan o hindi, dapat over and above the promo, meron pang 20% discount. So can you set the record straight? What is it ba? Kasi minsan nakikita na talaga namin yan, cannot be combined with another promo, parang ganun-ganon. So ano ba talaga ang tama? Ang tama dyan ay, kung ang promo ay walang permit sa DTI, yung promo rate na yon ay entitled pa rin ang senior citizen na magkaroon ng diskwento. On top of. Halimbawa, ang regular price ay 100 pesos. Sabi ng establishment, naka-promo kami ng 80 pesos. May discount na kayo na 20 pesos. Pero kung yung 80 pesos na yon ay walang permit sa DTI, the senior citizen is entitled to 20% over and above that 80 pesos. Kasi yung paglalabas nila ng promo without a permit is also a violation of the law. Okay. So, na pwede silang mabilanggo ng isang buwan hanggang 6 na buwang pagkakabilanggo. Dahil sa ilalim ng Consumers Act of the Philippines, an establishment cannot launch a promo without first securing a permit from the DTI. Kaya yung mga promo na yan, karamihan dyan, walang permit sa DTI. Kaya kapag walang permit yan, pwede pa rin makakuha ng discount ang mga senior citizens. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.